Si San Simon Pedro, na kapatid ni San Andres Apostol, ang naging pinuno ng mga unang Kristiyano pagkatapos ni Kristo. Siya ay nilalaraw. At ikaw, Simon, ay tatawaging Pedro, na ang ima sina San Pedro at San Juan. Si Santiago ang isa sa mga malalapit na alagad ni Kristo. Ito ay pinatutunayan ng mga tagpo kung saan ang tatlong apostol na ito ang laging isinasama ni Jesus sa kaniyang pananalangin. Si Simon Pedro, si San Andres ay isang tagasunod ni Juan Bautista. Subalit ng kanyang mabatid na si Jesus ang tunay na Mesiyas, siya ay nagpasyang sumunod kay Jesus kasama ang kaniyang kapatid. At sinabi ng Panginoong Jesus kay Simon sa mga saksi ng ipahayag ni Juan Bautista na si Jesus ang kordero ng Diyos, at siyang tinawag ni Jesus tol na si San Felipe sa kadahilanang ang huling ang siyang Mga panahong iyon, ang mga publikano ay nabibilang sa mga itinuturing na makasalanan sa lipunan. Si Santo Tomas ay isa sa mga masugid at tapat na alagad ni Jesus. Judas Tadeo, na pinsan din ni Jesus, ang siyang nagtanong sa huling hapunan kung ang pangalan ni San Simon. Siya ay tinatawag din sa taburing sapagkat siya ang nakababata sa dalawang apostol na Santiago. Si Santiago ang disipulo ni Jesus at nakasama ng mga Si Jesus ay nagtungo sa Galilea, sa Ilog Jordan, en Cana. Dumalo si Jesus, umupo si Jesus at nagsimulang magturo. Umakyat sa isang mataas na puok si Jesus upang mangaral. Transfiguración de Jesús. Isinama ni Jesus si Pedro, Juan at Santiago upang umakyat sa bundok. Sa harap ng mga alagad ay biglang nagbago ang anyo ni Jesus. Nagliwanag ang kanyang muka, kawangis ng araw at pumuti ang kanyang damit tulad ng ilaw. Lumitaw sa tabi ni Jesus sina Elias at Moises na nakipag-usap sa kanya. Isang tinig mula sa langit ang nagsalita, "Narito ang aking bugtong na anak, pakinggan ninyo siya." El Transfiguración de Jesus. Ang mga maliliit na bata at huwag niyo silang pagwawalang magsilapit sa akin. Dala ng pagod sa kanyang paglalakbay, si Santa Botina, ang babaeng Samaritan. Dumalaw si Jesus sa tahanan ni Marta at Maria ng Betanya. Siya roon upang puntahan ang pinaglibingan kay San Lazaro. Nang magkita sa pangaral ni Jesus, sinabi niya na huwag maging pakitang tao sa pananalangin. Sa halip, mas mainam naman habang sinasalubong ng mga tao na nagsisilatag ng kanilang mga balabal at nagwawagayway ng mga sangang mula sa puno. Ang pagtangis ni Jesus sa Jerusalem. Si Jesus ng isang tuwalya at tubig at hinugasan ang paa ng mga apostol. Tipon si Jesus at ang kanyang mga alagad sa isang silid upang ganapin ang isang salang manalangin. Samantalang nanalangin si Jesus, ang mga alagad ay nakatulog sa kanilang pagtatanod. Sa kaniyang panlulong ay ginising ni Jesus ang mga natutulog na alagad. At habang siya ay nagsasalita pa, ay dumating si Jesus sa isang tulisan. Dala ang mga tabak at ng mga saksing bulaan upang makahanap ng dahilan upang sihebas ng bahay ni Caiphas. Isang babae ang
Inipagkat si Jesus sa isang Galileo, siya ay dinala kay Herodes, tinipon ni Pilato ang mga nagpuusig kay Jesus. Si Kristo ay napuno ng sugat mula ulo hanggang at si Jesus ay kinuha ng mga senturyon. Binubaran at dinamit ang mga kawal sa harapan ni Jesus. Paligsak ang kanyang katawan sa bigat ng sakit. Matapos na ipahugpit si Jesus, muli siyang inilagay. Ito ang nais ninyong palayain. Si Baraba, si Jesus ay kinuha ng mga kawal. Ang imahen ni Jesus na nakayakap sa krus ay nagpapakita ng kanyang buong pusong pagtanggap sa bigat ng krus na ang larawan ng kabutihang nagmula sa Puso ng Birheng Maria ay tila tinusok ng isang balaraw nang makatagpo sa inatasan ng mga kawal ang isang lalaki na tulungan sa daan papuntang Golgota na salubong ni Jesus ang babaeng si Veronica. Dala ng sa kanyang kabutihang loob, si Santa sa ikalawang pagkakataon sa Nang marating sa sandaling ito ay tinanggap ni Jesus ng maluwag sa kanyang kalooban, ay inihiga nila si Jesus at ipinako sa krus. Gayon din ang ginawa. Habang si Jesus ay nakabayubay, nang sumapit ang mag-iik, nagdilim ang paligid at si Jesus ay Mula sa sugat ay agad-agad na dumaloy ang kasama ang inang Maria, ang alagad na si Juan at kababaihan ng Galilea, ibinaba ni na Nicodemo at Jose. Pagkalingang mga bisig ay nahimlay ang wala ng buhay. Pilato nang maibaba ni San Jose de Arimatea. Si San Lazaro ay ang nakakatandang kapatid ni na Marta at Maria na tagahalip ay makinig sa kanya. Si Santa Marta ay sinasabing siya ang babaeng naghugas ng paa ni Jesus. Santa Juana ay asawa ng katiwala ni Herodes na si Cuza, makatulong sa mga pangangailangan ng mga apostol. Si San Jose na ama ni Jesus. Siya ay isa sa mga babae. Cleofe ay asawa ni Cleophas at ina ni Santiago Menor at San Mateo Mayor at San Juan Evangelista. Si Santa Maria Magdalena ang babaeng pinagaling ni Jesus kung saan 7 demonyo ang kanya. Si San Juan ang pinakabatang apostol na anak ni Zebedeo. Samantalang mamalagi ang katawan ni Jesus hanggang sumapit ang kanyang hati. Ipinapakita rito ang hapis at pait na kanyang nadama nang matunghayan ang pagpapahirap at pang-aalipusta na dinanas ng kanyang anak na si Jesus. Ang Mater Dolorosa